Sige na, bumalik ka na doon sa kwarto mo. Good night, Pogi. Wait. Napabuntong hininga siya. Bawal nga, sabi ni Manang eh. Fine, just open the door. Mag-good night lang ako sa'yo, Eunice. May halong pakiusap nitong sabi sa kabilang linya. Bawal daw, sabi ni Manang Ising. Ay, pakus naman kahit sa pisngi na lang ulit. Please. She gasped. Parang huminto sa pagtibok ang puso niya. Namula ang kanyang buong mukha dahil sa sinabi ni Stanley sa kanya. Napindot niya tuloy bigla ang end button at mabilis siyang humiga sa kama upang magtalukbong ng kumot. Nahagis niya pa nga ang cellphone niya sa sofa sa sobrang taranta niya. Kakaibang kilig kasi ang kanyang nararamdaman. Hindi siya sanay na naglalambing ng ganoon sa kanya si Pogi. Mukhang crush na talaga niya ang Pogi na iyon. Narinig pa niya ang mahina nitong pagkatok sa kanyang pintuan habang tumatawag itong muli sa kanyang cellphone. Ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Matulog ka na, Pogi. Good night. Hindi ko bubuksan ang pinto at hindi ko rin sasagutin ang tawag mo. Medyo pasigaw niyang sabi para marinig niya ito. Saglit lang, please. Rinig niyang sabi ni Stanley sa likod ng pinto ang nakasarado. Aba, ikaw na bata ka, bumalik ka pa talaga dyan ha? Narinig ni Eunice ang boses ni Manang Ising kaya naman natawa tuloy siya. Mukhang nahuli na naman kasi nito si Stanley. Kinabukasan maganda ang gising ni Eunice at naabutan niyang nag-aalmusal na ang pamilyang Scott. Nandoon na rin ang ibang katulong na nag-aagahan na din. Hanap talaga ang mga katulong dito sa mansyon. Parang kamag-anak na rin kung ituring ang mga amo dahil kasabay palaging kumain ang mga ito. Napangiti si Eunice nang makita niya si Stanley na tahimik na kumakain ng agahan habang katabi nito ang daddy nito. Good morning, Iha. Wanna join us? Nakangiting bati sa kanya ng daddy ni Stanley kaya doon pa lang siya napansin ni Stanley. Ngumiti siya ngunit suplado itong nag-iwas ng tingin sa kanya. Aba, nagtatampo yata si Pogi. Good morning din po, Tito. Sige po. Kumuha siya sa buffet table ng mga nais niyang kainin. Ganoon kasi sa mansyon. Palaging buffet ang mga pagkain. Pakiramdam nga ni Eunice kung tatagal siyang manirahan doon ay baka tumaba siya sa dami ng pagkain doon. I'm done, Dad. Hihintay na lang kita sa kotse. Tumayo si Stanley kaya napatingin si Eunice dito. Hindi man lang siya nilungon ng binata at dire-diretso itong lumabas ng dining room. Okay ba kayo, Iha? Tanong ng daddy ni Stanley habang kumakain ito. Ho? Ngumiti lang ang daddy ni Stanley. Kanina pa yung tanong ng tanong kung gising ka na pero nung dumating ka naman, bigla namang umalis. Manang-mana sa mommy niyang matampuhin. Nahihiyang ngumiti na lang si Eunice. Sakto naman papasok ng dining room si Mrs. Scott at narinig ang sinabi ni Mr. Scott. Baby, hindi ako matampuhin no? Good morning anak ko maganda at asawa ko mahal. Masayang bati ni Mrs. Scott sa kanilang dalawa ng asawa nito. Good morning po, Mommy. Humalik pa sa kanyang pisngi si Mrs. Scott. Sakto naman paghalik ng mommy ni Stanley sa kanyang pisngi ay napatingin siya sa lalaki na nakatayo sa pinto ng dining room. Nakatingin sa kanya si Stanley habang may nagtatampong ora ito. Bakit nakabusangot yung isa dun? Nakasalubong ko, pinabalik ko para mag-almusal. Bulong ng mommy ni Stanley sa kanya bago ito lumapit kay Mr. Scott para humalik din sa asawa nito. Nag-iwas na lang ng tingin si Eunice kay Stanley dahil hindi siya sanay na sinusungitan siya nito. Ipinagpatuloy na lang niya ang pagkuha ng mga pagkain sa buffet table. Hindi ka ba marunong mag-reply, Eunice? Muntik pa niyang mabitawan ng itlog na kakukuha pa lang niya nang biglang magsalita sa kanyang tabi si Pogi. Hindi rin ito nakatiis at nilapitan siya. Tumingin siya kay Stanley. Bakit parang nagtatampo ito? Ha? Ang dami kong text sa'yo kagabi pero kahit isang reply wala man lang. Napangawi tuloy siya dahil sa sinabi nito. Dinukot niya tuloy ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa. Nakasuot na kasi siya ngayon na isang simpleng jogging pants at t-shirt na madalas niyang suotin sa isla noon. Mas sanay kasi siya sa ganoong damit. Kaya naman pala ito nagagalit dahil may 3700 text message ito para sa kanya kagabi. Ngumiti siya ng alanganan at ipinakita ang screen ng kanyang cellphone. Sorry, ngayon ko lang nakita na nag-text ka pala kagabi eh. Nakatulog na kasi agad ako. Ay, lumapit ito sa kanya at nagulat siya sa ginawa nitong paghalik sa kanyang pisngi. Naramdaman na lang niyang dumampi ang malambot at mainit nitong labi sa kanyang pisngi. Medyo matagal nitong dinampian ng halik ang pisngi niya at bagya pa nitong hinapit ang kanyang bewang. Para tuloy siyang nanigas sa kinatatayuan niya. Good morning.
Salamat ka't maganda ka kaya napatawad na kita. Sa susunod replyan mo ako ha. Sabi nito bago siya nito iniwanang nakanganga at lumabas na ito muli ng dining room. Napakurap-kurap siya. Kung nagulat siya sa ginawa ni Stanley ay mas lalong nagulat ang mga tao sa paligid niya dahil nakita ng mga ito ang good morning kiss ni Pogi sa kanyang pisngi. Pulang-pula tuloy ang buong mukha niya. Buong araw na tulala si Eunice dahil sa kakaibang damdamin na binubuhay ni Stanley sa kanyang puso. Noon naman na nasa isla sila ay hindi ito naging ganoon kalambing sa kanya. Ngunit ngayon ay may pahalik-halik na ito sa kanyang pisngi. Kahit sa harapan mismo ng parents nito at ng ibang tao. Buong araw din na hinihintay ni Eunice ang pagbalik ni Stanley mula sa ospital. Masuri kasi itong check up ng daddy nito kung may iba pang problema sa kondisyon nito. Si Mrs. Scott naman ay inasikaso na ang family business ng mga ito kaya siya lang tuloy mag-isa sa loob ng mansyon kasama ang mga kasambahay at si Manang Ising. Marami kinuwento sa kanya ang mga kasambahay. Sabi ng mga ito sa kanya ay napakababaero daw ni Pogi noon. Minsan pa nga daw ay 3 babae ang kasama nito sa silid. Parang ayaw niyang maniwala sa mga sinasabi ng mga ito dahil ibang-ibang nakilala niyang Stanley sa mga ikinukwento nila. Halika dito, Ineng. Dinala siya ni Manang Ising sa loob ng kwarto ni Stanley. Ngayon lang siya nakapasok sa loob ng kwarto nito. Manang, baka humagalit si Pogi pag nalaman niyang pumasok tayo dito. Hindi no, may ipapakita lang ako sa'yo. Alam ko kasing hindi ka naniniwala sa amin na babaero yung alaga ko. Lumapit si Manang Ising sa isang drawer at laking gulat ni Eunice na ipakita sa kanya ni Manang Ising ang sangkatutak na condoms. Hindi naman siya ignorante para hindi malaman kung ano iyon. Taga-isla siya ngunit alam pa rin niya kung para saan ang condoms dahil gumagamit ng ganoon ang magulang niya noon at hindi sinasadyang pinakaalaman niya iyon. Akala pa nga niya noon na plastic balloons ang condoms. Oh, ang dami ho Manang Ising. Ito pa. Iniangat ni Manang Ising ang ilalim ng malaking kama ni Stanley. Nanlaki ang mata ni Eunice nang makita niyang may mga condoms din doon. Ngayon naniniwala ka na? Kailangan mong mag-ingat sa alaga ko. Huwag na huwag mo isusuko ang perlas mo hanggat hindi niya sinasabing mahal ka niya. Maliwanag ba? Hindi malaman ni Eunice kung ano ang kanyang mararamdaman. Nadismaya siya dahil may ganoon palang ugali si Pogi. Pero ibang-iba naman ang ugali nito na nakilala niya. Maginoo ito at kahit kailan ay hindi siya nito binastos noong nasa isla pa sila. Hindi rin ito sumubok na makipagtalik sa kanya noon kaya hindi siya makapaniwala sa mga nalaman niya. Biyernes ngayon, paniguradong susunduin niyan mamayang gabi ng mga pasaway niyang barkada. Sumama ka sa kanila para malaman mo kung gaano kababaero ang mga iyan. Leader pa nga nila ang alaga ko. Diyos kong mahabagin. Napabuntong hininga si Eunice dahil ikinalungkot niya ang natuklasan. Pero Manang, malay niyo po yung nagbago na si Pogi. Kasi hindi naman ganyan ang pagkakakilala ko sa kanya. Magalang po siya sa akin at marespeto. Napabuntong hininga rin si Manang Ising bago hawakan ang kanyang kamay. Nararamdaman ko rin naman na nagbago na siya dahil sa'yo. Pero mag-iingat ka pa rin iya at huwag kang bibigay. Tumango na lang siya. Nalaman niya rin na sa darating na linggo pala ay mayroong grand welcome party na gaganapin sa mansyon para sa pagbabalik ni Stanley. Maya-maya pa'y dumating na si Stanley kasama ang daddy nito mula sa ospital. Dumiretso agad ang binata sa kwarto niya. Sama ka sa akin? Saan? Sinasama ako ng mga kaibigan ko. Sabi nila mas mabilis ako makakaalala kung sasama ako sa kanila. Pero gusto ko kasama kita, Eunice. Biglang naalala ni Eunice ang sinabi ni Manang Ising. Yun na nga siguro ang sinasabi ng matanda na night out na palaging ginagawa ng barkada nito. Kahit ayaw niyang sumama ay pumayag na din siya. Sige, ano yung susuot ko? Saglit nitong tinignan ang kanyang suot. Simpleng pink shirt iyon at pantalon. Nakaligo na kasi siya kaninang hapon at talagang nagbihis na siya ng pang-alis na damit dahil binabalak na talaga niyang sumama kung saan man pupunta sa Stanley ngayong gabi. Isinuot lang niya ang luma niyang damit na madalas niyang isuot tuwing tatawid siya sa kabilang isla. Yan, okay na yan. Huwag ka na mag-ayos, baka may magkagusto pa sa'yo doon. Ano naman kung meron? Hindi pwede, hindi ako papayag. Sa itsura kong ito, wala naman talaga magkakagusto sa akin doon eh. Napakunot ang noon nito at parang nahihimigan nito ang katamlayan sa tono ng kanyang boses. May problema ba, Eunice?
Napabuntong hininga siya. Wala. Tara na. Naisawakan ni Stanley ang kanyang kamay ngunit pasimple niyang iniiwas ang kamay niya. Nakasibango tuloy ito habang naglalakad sila patungo sa living room kung saan nandoon ang dalawang gwapong kaibigan nito. Si Ricky at si Patrick. Napansin niyang natigilan saglit si Patrick nang mapatingin sa kanyang muka. Isasama mo siya? Tanong ni Ricky kay Stanley. Yes. Nagkatinginan na magkaibigan. Sigurado ka, Lance? Oo. Gusto ko palaging kasama si Eunice. Sa ospital ko lang naman siya hindi pwedeng isama. Napangiwi si Ricky at napakamot sa kilay si Patrick. Magkarelasyon na ba kayong dalawa? Usisan ni Ricky sa kanilang dalawa dahil nag-aalangan itong isama si Eunice. Sasagot sana si Stanley ngunit inunahan na ito ni Eunice. Magkaibigan lang kami ni Pogi. Maagap na sagot niya. Kunot noong tiningnan siya ni Stanley na parang nasaktan ito sa isinagot niya. Bakit? Totoo namang wala silang relasyon na. If that's the case, then sige sumama ka sa amin. Wala naman palang problema eh. Sumakay sila sa kotse ni Ricky. Nasa harap si Patrick at silang dalawa naman ni Stanley ang nasa likod ng kotse. Nakasimangot ito at hindi nagsasalita sa buong biyahe nila patungo sa bar kung saan daw madalas mag-party ang mga ito. Galit ka ba, Pogi? Hindi makatiis na tanong niya kay Stanley ngunit lalo lang kumunot ang noon nito. Ipapaliwanag na sana niya kung bakit siya naiinis dito kanina dahil nakita niya ang mga condom sa kwarto nito ngunit hindi na niya naipaliwanag iyon dahil nakarating na sila sa tapat ng bar. Lumabas na rin si Pogi sa kotse ni Ricky. Halatang nagtatampo ito sa kanya ngunit pinagbuksan pa rin siya ng pintuan. Mali nga siguro na inunahan na niya agad ang pagkatao ni Stanley. Samantalang mula pa noong unang beses na makilala niya ito ay panay kabutihan lang ginagawa at nakikita niyang pag-uugali nito. Nang papasok na sila sa loob ng bar ay hinawakan niya ang kamay nito. Tumingin ito sa kanya. Halatang nagulat ito sa ginawa niya. She smiled at him. Tinignan nito ang kanilang mga kamay. Medyo tumaas ang isang kilay nito kaya naman ngumiti siya ulit. Sorry na. Kahit hindi niya alam kung para saan ang sorry niya. Para ba iyon sa pag-iisip niya na masama dito? O para ba iyon sa pagsabi magkaibigan lang sila kahit alam naman nilang pareho na may espesyal silang nararamdaman sa isa't isa? Pasalamat ka talaga at mabilis mawala ang tampo ko pagdating sa'yo. Pinagsaliko pa ni Stanley ang kanilang mga daliri at medyo napapangiti na ito. Mukhang nagustuhan nito ang biglaang pakikipag-holding hands niya. Napalunok siya nang halikan ni Stanley ang likod ng kanyang kamay na hawak-hawak nito. Sabay silang pumasok sa loob ng bar. Nauna na sa kanila sila Ricky at Patrick. Maingay at medyo maraming tao ang nandoon. Ngunit mahalata na pang mayayaman lamang ang lugar na iyon dahil walang ni isa man sa mga tao doon ang mukhang ordinaryo. Halos lahat ay halatang may dugong bilyonaryo bukod sa kanya. Hello, Loverboy. I miss you so much, Stanley. Isang napakasexing babae na may malaking hinaharap ang patakbong lumapit kay Stanley at bigla na lang nitong hinalikan sa labi si Stanley. Nalaki ang mga mata nilang dalawa ni Stanley sa ginawa ng babaeng may malaking dibdib. What the hell? Sambit ni Stanley bago itinulak ang babaeng humalik sa lips nito. Dahan-dahang tinanggal ni Eunice ang kanyang kamay sa pagkakahawak kay Pogi nang may isa pang babaeng malaki din ang dibdib na bigla ring humalik sa labi nito. Napatras pa siya ng konti dahil tumalon pa ang babae sa harap ni Stanley at para itong sawang lumingkis sa batok ng binata. Agad siya nag-iwas ng tingin dahil ngayon pa lang siya nakakita ng mga taong naghahalikan sa buong buhay niya. Nagkaroon agad ng panibugho sa kanyang puso. Sino ba ang dalawang babaeng ito na bigla nalang humalik kay Pogi? Tom, who are you? Galit na nitong itunulak ni Stanley pagkatapos makatanggap ng halik mula sa dalawang babae. Napapakurap-kurap si Eunice habang nakatingin sa dalawang babae. Masasabi niya magaganda at matatangkad ang mga ito. Halos mapantayan na nga ng mga ito ang katangkaran ni Pogi. Easy dude, mga girlfriends mo yan? Pumagit na si Ricky kay Stanley at sa dalawang babae dahil nagalit si Stanley sa biglaang paghalik ng mga ito. What? Kunutong tanong ni Stanley. Napalunok naman siya dahil sa sinabi ni Ricky. Girlfriends? Dalawa ang nobyo ni Pogi. Oh, lover boy. Totoo nga ang balita. Nagka-amnesia ka? Nakalimutan mo rin kami ni Vivian?
Tanong ng isang babae. Nakasuot ito ng kulay pulang dress na halos korona na lang nito sa dibdib ang natatakpan. Kasi laki yata ng ulo ng batang sanggol ang dibdib ng mga ito. Kinapos rin sa tela ang mga suot nitong mga damit. Hindi ba nilalamig ang mga ito? Tumingin sa kanya si Stanley nang may pag-aalala ang mga mata. Lalo na nang lapitan na naman ito ng isang babae at haplusin ang pisngi nito. Mabilis iyon tinapik ni Stanley dahil hindi na ito natutuwa sa dalawang sexing babaeng nasa harap nito. Oh, lover boy, nakalimutan mo na ba talaga kami? Kami ang girlfriends mo. 3 tayo sa relasyon na ito, honey. Halos hindi na maipinta ang gwapong mukha ni Stanley. Disbelief was written all over his face. Hindi ito makapaniwala sa nangyayari at hiyang-hiya ito kay Eunice. This is not real. Tell me, this is just a joke, Ricky. Nagbabanta ang mga tingin na ipinukol ni Stanley sa kaibigan nito at hindi nito matanggap ang dalawang babae. Stanley, believe it or not, mga girlfriends mo talaga sila. Sila ang nobyo mo bago ka maaksidente sa dagat. Halos mapamura si Stanley sa mga nalaman nito. I have 2 girlfriends? Hindi makapaniwala ang tanong nito. Yes, and kami iyon ni Leia. Kami ang girlfriends mo bago ka na-aksidente, sweetheart. Miss na miss ka na namin, Stanley. Namulan ng husto ang mga tenga ni Stanley dahil sa sinabi ng babae. Napayuko naman si Eunice dahil hindi niya inaasahan na dalawa pala ang nobya ang naghihintay kay Stanley. Kakauwi lang namin from Italy this morning. Balak talaga namin surprisahin ka, sweetheart. Pero nakakapagtampo ka kasi parang ayaw mo na sa amin, ni Leia. Nagpapakyut pa ang isang sexing babae habang hinahaplos nito ang dibdib ni Stanley. Don't touch me! Mariin at mapanganib na sabi ni Stanley sa babae. Agad namang inalis nito ang malikot na kamay sa dibdib ni Stanley. Hindi ako maniniwalang girlfriend ko kayo. Hindi ako magkakagusto sa katulad nyo, no? Pinunasan pa ni Stanley ang labi nito na para bang nandiri ito dahil sa paghalik ng dalawa. Ouch, sweetheart. Halos sa likod mo nga lahat ng parte ng katawan namin eh. Bakit parang nandidiri ka na sa amin? Gusto sanang takpan ni Eunice ang kanyang mga tenga dahil ayaw niyang marinig pa ang mga nalalaman niya tungkol sa mga ito. Ito oh, yan lahat ng mga pictures natin together. Masaya tayong 3. Ipinakita na Vivian sa harap mismo ni Stanley ang mga selfie pictures nila kasama ito. Parang may kumurot na maliliit na langgam sa puso ni Eunice dahil kitang-kita niya na nagsasabi ng totoo ang dalawang babaeng sexy. Ang isang selfie ay magkahalikan pa ng mga ito si Stanley sa picture. Ang isa ay sa labi ni Stanley nakahalik at ang isa naman ay sa leeg nito. Napatingin agad si Stanley sa kanya sa sobrang pag-aalala nito na makita niya ang litratong iyon. Halos mapamura ito na makitang nakatingin na siya sa cellphone ng babae habang blanco ang ekspresyon ng kanyang mukha. Namanhid yata siya sa kanyang nakita at hindi niya inaasahan na totoo pala ang sinabi ni Manang Ising. Isang dakilang babaero nga si Stanley. Inilayo ni Stanley ang cellphone ng babae upang hindi na niya makita pa ang nakakabwisit itong picture kasama ang dalawang babae. Ito po. Nakita ni Eunice ang isa pang picture na ipinakita ng isang babae. Nakasubsoba naman ang mukha ni Stanley sa malaking dibdib ng babaeng iyon. Nasaktan si Eunice nang makita niya iyon, kaya napaiwas siya ng tingin sa isang picture na iyon. Tom, fine. Huwag niyo na ipakita mga pictures. Natatarantang sabi ni Stanley na parang stress na ito. Stanley, sa tingin ko'y kailangan niyo muna mag-usap ng mga girlfriends mo. Tumahimik ang lahat na magsalita si Ricky. Lumapit naman ang dalawang babae sa magkabilang gilid ni Stanley at kumapit sa magkabilang braso nito. Sweetheart, naintindihan namin na hindi mo kami naaalala. Ang mahalaga buhay na buhay ka. Tuloy ang ligaya natin. CR lang po ako. Paalam niya kay Ricky at Patrick dahil hindi niya nakaya pang marinig ang mga sinasabi ng babaeng malaki ang dibdib. Masakit din sa mata niya ang makitang may mga babaeng nakayapos kay Stanley ngayon. Tinanggal naman agad ni Stanley ang pagkakakapit ng dalawang babae sa mga braso nito. He felt disgusted. Hindi niya inaasahan na may dalawa siyang nobya. Na hindi nga niya tipo ang dalawang babaeng ito. Kailan pa siya nagkagusto sa mga babaeng ganito? Masyadong makapal ang makeup at halos wala nang itago sa katawan. Hindi niya rin gusto ang sobrang laki ng mga dibdib ng mga ito. Nakakatakot iyon at halatang peke. Oh crap!
Naihilamos ni Stanley ang mga palad sa gwapo mukha nito at laglag ang balikat nitong nakatingin kay Eunice na papunta sa restroom. Alam niya nagulat rin ito sa nalaman nito. Ang buong akala pa naman niya ay wala siyang nobya. Ang saya-saya pa naman niya dahil wala pa siyang asawa at anak. Yun pala'y may dalawa siyang nobya. Ayan ang napapala mo, dude. Dala-dalawa pa kasi ang ginagawa mong girlfriend noon eh. Sa tingin ko, enjoyin mo na lang ang mga paborito mong cocomelons. Natatawa pa si Ricky nang tapikin nito ang balikat niya. Don't, ilayo mo ko sa dalawang iyan. Kinikilabutan ako. Pasimple niyang bulong kay Ricky. Tumawa ito. Sarap na sarap ka nga sa mga yan eh. Parang nandidiri ang ekspresyon ng kanyang mukha at hindi niya matanggap ang katotohanan ng iyon. Nag-aalala din siya sa pananaw ni Eunice sa kanya. I need to talk to Eunice. Akala ko ba magkaibigan lang kayo nun? For her, magkaibigan lang kami. Pero para sa akin, hindi. Makahulugan niyang sabi kay Ricky that makes him speechless. Iniwanan niya ang mga ito upang sundan si Eunice. Ngunit hindi pa siya nakakalayo nang habulin siya ni Vivian, ang isa sa mga nobya niya. Naasiwa siya sa dibdib nito habang umaalog iyon dahil sa pagtakpo nito. Stanley, wait! Kahit naiinis siya ay hinintay pa rin niya ito bilang respeto na lang din dahil babae pa rin ito. Maging patas ka naman sa amin ni Leia. Porkat hindi mo lang kami maalala, ginaganyan mo na kami. Maging patas ka naman, Stanley. Natigilan siya sa sinabi nito. Naisip niyang may punto ito. Sorry pero hindi ko talaga kayo maalala. Alam namin. Kaya sana bigyan mo kami ng pagkakataon na ipakilala ang aming sarili sa'yo. We were so much in love, Stanley. Baka kasi magsisi ka kapag naalala mo na kami. Muli siyang napahilamo sa sarili niyang mukha. Pakiramdam niya ay binabangungod siya. Pagkatapos magpalipas ng sama ng loob ni Eunice sa loob ng restroom ay minabuti na niyang bumalik sa loob ng bar. Ngunit parang gusto niyang bumalik sa restroom nang makita niyang nakaupo na si Stanley sa pagitan ng dalawang nobya nito. May kirot siyang naramdaman nang makita niyang nakikinig si Stanley sa mga kwento ng dalawang babaeng katabi nito. Samantalang dalawang babae din ang katabi ni Ricky. Hindi tuloy maiwasang maisip ni Eunice na marahil ay ganito talaga ang magkakaibigan. Tama nga siguro si Manang Ising. Hindi niya pa lubusang kilala si Stanley. Kilala niya lang ito bilang si Pogi. Parang lalo tuloy kumurot ang kanyang puso. Unti-unti kasi niyang nalalaman ang mga tungkol kay Stanley na napakahirap tanggapin ng sistema niya. Napatingin siya kay Patrick nang lapitan siya nito. Napansin kasi nitong nakatayo lamang siya sa di kalayuan sa pwesto ng mga ito. Eunice, are you okay? Tanong ni Patrick sa akin niya. Ayos lang naman. Gusto mo bang ihatid na kita sa mansyon? Tanong ni Patrick sa akin niya. Nakakahiya naman sa'yo. Ayos lang naman ako. Wala naman kayong relasyon ni Patrick, right? Pakiramdam ni Eunice may sumaksak sa puso niya dahil sa tanong ni Patrick sa kanya. Sorry Eunice. Gusto ko lang makasigurado para bago ako makipaglapit sa'yo. Ha? Naguguluhang tanong niya. Ngumiti si Patrick sa kanya. Hindi pa pala ako nagpapakilala sa'yo ng maayos, ano? Napapatingin siya sa gawin ni Stanley dahil nakatingin ito sa kanilang dalawa ni Patrick. Napalunok siya dahil matalim ang tingin ito sa kanilang dalawa kaya nag-iwas agad siya ng tingin dito. Nagsasalos ba ito? Samantalang may dalawa nga itong katabi mga babae. Humingal siya ng malalim. Ngumiti siya kay Patrick at siya na mismo ang naunang nakipagkilala ng maayos sa binata. Ako si Eunice. Eunice Veliaga. Kinagagalak kitang makilala. Ngumiti siya na matamis kay Patrick kaya saglit itong napatitig sa kanyang muka. Nakipag-shake hands ito sa kanya habang pareho silang nakangiti sa isa't isa. Oh, you're really beautiful, Eunice. Ako naman si Patrick. Patrick Lazaro. Thumbs up. Uwi na tayo. Pareho silang nagulat ni Patrick na may biglang humila sa kanyang kamay palabas ng bar na iyon. Hindi na niya kailangan pang alamin kung sino iyon dahil boses pa lang nito ay kilalang kilala na niya. Lalo pa nang maamoy niya ang perfume nito. Wait, Stanley! Get lost! Pagbabanta na Stanley kay Patrick upang hindi sila sundan ng binata. Ngunit nang maalala ni Stanley na wala itong dalang kotse, ay binalikan nito si Ricky na abalang nakikipaglaplapan sa kaliwat kanan nito. Ihatid mo na kami. Hinila ni Stanley ang kamay ng kaibigan nito na namumungay pa ang mga mata dahil sa pakikipaghalikan nito. What?
No! Mag-drive ka na lang, Stanley. Ito ang susi ko. Ihatid mo kami. Medyo galit lang sabi ni Stanley. Wala itong nagawa kundi sundin si Stanley dahil ngayon lang nito nakitang magalit ang kaibigan nito. Mukhang seryoso talaga itong gusto na nitong umuwi. Ang dalawang nobya naman ni Stanley ay parehong inis na inis kay Stanley at wala na rin nagawa kundi panoorin na lang si Stanley na umalis sa bar na iyon habang hila-hila nito si Ricky at Eunice. Habang nasa biyahe sila ay hawak pa rin ni Stanley ang kanyang kamay. Walang gustong magsalita sa kanilang dalawa at parang ito pa ang galit dahil halos magsalubong ang mga kilay nito. Hindi ba siya ang dapat na magalit? Nag-CR lang naman siya kanina at biglang makikita niya na nakikipagkwentuhan na agad ito sa dalawang babaeng iyon. Akala ko kasi hindi kayo magkarelasyon eh. Tinanong kita kung gusto mo ba talagang isama si Eunice eh. Basag na Ricky sa katahimikan nilang tatlo. Sana sinabi mo sa akin na may dalawang babae doon. Dadaig pa ang sawa ko makakapit. Para hindi na kami sumama ni Eunice sa inyo. Galit at seryosong sabi ni Stanley kay Ricky. Napakamot sa batok nito si Ricky habang nagmamaneho ito. Don't worry, hindi naman seryoso ang relasyon mo sa mga babaeng iyon. Of course, wala din akong balak ituloy pa ang relasyon ko sa kanila. I can't believe it. Hindi ganoon ang tipo kong babae, no? Tahimik lang si Eunice habang nakikinig sa pag-uusap ng dalawang gwapong kasama niya. Dati, mga ganoon ang tipo mo. Gusto mo yung mga malalaki ang dibdib at... Nagulat naman siya nang takpan ni Stanley ang magkabila niyang tenga. Napatingin tuloy siya dito dahil napatibok na naman ito ng kakaiba ang puso niya. Ayaw ba nitong marinig niya ang mga sinasabi ni Ricky? Shut the hell up! Kaibigan ba talaga kita, Ricky? Tawa lang ang isinagot ni Ricky kay Stanley. Napapailing ito habang iniisip nitong nakakarma na ang kaibigan nitong babaero. Hindi malaman ni Eunice kung ano pa bang ginagawa niya sa mansyon ng pamilya ni Pogi sa mga oras na iyon. Noong pagkagaling nila sa bar kung saan natuklasan niya na may dalawa itong nobya ay hindi pa niya ito muling nakikita. Hinatid lang siya nito sa kanyang kwarto noong gabing iyon at mula noon ay hindi pa niya ito nakikita o nakakausap man lang. Sinubukan niya mag-text dito kahapon ngunit nasaktan lang siya nang malaman niyang nakipagkita ito sa nobya nitong si Vivian at gabi na itong nakauwi. Dinaga ng selos ang puso niya. Kung hindi lang dahil kay Mrs. Scott ay nun ka na nandun pa siya hanggang ngayon. Gusto na kasi niyang umuwi kahapon sa bahay niya at wag nang intayin pa si Pogi. Pinakausapan lang siya ni Mrs. Scott na manatili muna sa mansyon hanggang sa welcome party lamang para kay Stanley ngayong gabi na iyon. Pero tinatamad talaga siya makisali sa party na gaganapin sa garden ng mansyon. Iya, don't be sad. Miss mo agad ang anak ko? Nilingon niya si Mrs. Scott at kasalukuyang nasa paborito nitong salon. Naghahanda sila para sa welcome party na gaganapin mamaya. Malungkot siyang ngumiti. For sure, miss na miss ka na rin noon. Lalo siyang nalungkot sa sinabi ng ginang. Palibasa hindi nito alam na kasama ni Stanley ang nobya nito kahapon. Sinabi lang kasi sa kanya ni Manang Ising na may magandang babae daw ang sumundo kay Stanley kahapon at Vivian daw ang pangalan ng babaeng iyon. Uuwi na po ako bukas sa bahay, Mommy. Medyo nahihiya niyang sabi habang mini-make-upan siya na isang makeup artist. Baliwala itong umiti na ipinagtaka niya. Let's see anak, kung gugustuhin mo pang umuwi bukas. Parang kinikilig pa ito kaya lalo siyang nagtaka. Pinili na lang niyang manahimik. Siyempre naman, gusto na niyang umuwi. Total hindi naman na siya kailangan ni Pogi. Mukhang nakahanap na ito ng bagong pagkakatiwalaan nitong babae. Nagagabay dito habang nangangapa pa ito sa mundong ginagalawan nito ngayon. May kirot na sumundot sa akin niyang puso. Hindi man lang siya nagwang i-text nito kahapon kahit isang beses. Nakalimutan ba agad siya nito? Dahil lang sa nobya nito? Napabuntong hininga siya. Ma'am, ang ganda naman ho nitong dalaga niyo. Pagpuri sa kanya ng makeup artist habang nilalagyan nito ng highlighter ang kanyang makinis na pisngi. Aba, syempre naman. Todong ngiting sabi ni Mrs. Scott. Ilang taon ka na, Iha? Friendly na tanong sa kanya ng makeup artist. Ayon sa pagpilantik ng mga daliri nito, alam niyang pusong babae ito. 20 anyos po. Magalang na sagot niya. Batang-bata ka pa pala talaga, Iha. Pero kahit malaki ang agwat ng age niyo ni Sir Stanley, bagay na bagay pa rin kayo. Bakit po? Ilang taon na ho ba si Pogi? Si Stanley.